Sinasabi ko na nga ba may relasyon kayo ng anak ko. Lubayan mo ang anak ko, ha? Pancho, hindi ang kagaya mo nararapat para sa kanya. At ikaw naman, Lia, kailan ka pa natutong pumatol sa isang tindero ng gulay na maghapong nagtutulak ng kariton? Ang dami-dami mong mayayaman at gwapong manliligaw, pero sa isang mahirap ka lang babagsak. Papa, mahal ko po si Pancho. Huwag niyo naman po siyang maliitin sa harapan ko. Sir Jacinto, wala pong mali sa relasyon namin ni Lia. Nagmamahalan po kaming dalawa. Alam po namin na mali na inilihim namin sa inyo to, pero natakot lang po kami na tututol kayo sa relasyon namin ng anak nyo. At sino namang magulang ang papayag na mapangasawa ang kagaya mo, ha, Pancho? Wala! Kaya tigilan nyo na ang kaibangan yung dalawa. Ayoko nang nakikipagkita ka pa sa lalaking yan, Lia! Sorry, Papa. Pero sa pagkakataon na to, ay hindi ko na po kayo susundin. Tanggapin niyo na lang po si Pancho ang mahal ko. Kahit na mamatay pa ako ngayon, hindi ko matatanggap ang lalaking yan. Pera lang ang habol yan sa'yo. Ikaw naman tong walang utak. Nagpabola ka pa sa oportunistang yan. Nagkataon lang po na mahirap ako. Pero hindi po pera ang habol ko kay Lia. Kaya ko po siyang buhayin sa paraan na alam ko. Hindi ikaw ang kinakausap ko, lalaki. Kaya tumahimik ka. Lia, sa oras na ipinilit mo pa ang pakikipagrelasyon sa lalaking yan, wala kang mana na makukuha sa akin. Hahayaan kitang maghirap hanggang mapagtanto mo na nagkamali ka sa desisyon na pinili mo lalaking yan. Tama ang mga mata ni na Pancho at Lia habang nasa gilid sila ng simbahan. Kinabahan si Pancho dahil tila nagkaroon ng alinlangan sa muka ng kanyang nobya. Maya-maya pa ay yumuko ito at umalis sa tabi niya. Lia? Teka, Lia. Anong ibig sabihin yan? Patawarin mo ako, Pancho. Mas mabuti na siguro na maghiwalay na lang tayo. Tama si Papa. Hindi mo kayang ibigay sa akin ang buhay na kinasanayan ko. Kalimutan mo na lang ako, Pancho. Pero Lia, narinig mo naman siguro sinabi ng anak ko, Pancho. Huwag mo nang ipilit pa ang gusto mo dahil mas lalo ka lang masasaktan. Sa oras na malaman ko na kinakausap mo pa si Lia, hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Hindi makapaniwala si Pancho sa mga sinabi ni Lia. Kita niya sa mga mata nito na labag sa kalooban nito ang mga salitang binitiwan nito. Wala na siyang nagawa kundi ang hayaan si Lia na sumama sa tatay niya. Naiwan siya roon na naguguluhan at umiiyak. Bagsak ang balikat na umuwi si Pancho sa inuupahan niyang apartment. Humiga siya sa maliit na kama at tumitig sa kisame. Tila panaginip lamang ang lahat. Hindi kayang iproseso ng utak niya ang nangyari. Matagal na ang relasyon ni na Pancho at Lia. Maglilimang taon na silang magkasintahan. At sa loob ng mga taon na yon ay inilihim nila yon kay Jacinto dahil alam ni Lia na matapobre ang tatay nito. Ngunit malakas ang pang-amoy ni Jacinto. Kahit anong tago ni na Pancho at Lia, ay nalaman pa rin nito ang relasyon nilang dalawa. Ilang beses na silang kinausap ni Jacinto na maghiwalay, ngunit sadyang hindi kayang gawin yun ni na Pancho at Lia. Patuloy pa rin silang nagkikita at nag-uusap ng palihim. Hanggang sa kanina lang, matapos nilang magsimba, ay nagulat sila sapagkat paglabas nila ng simbahan ay naroon si Jacinto. Kinausap sila nito sa gilid ng simbahan at doon na pinutol ni Lia ang relasyon nito kay Pancho. Bakit? Bakit, Lia? Akala ko ba walang iwanan? Akala ko ba walang susuko? Ikaw na rin na nagsabi na darating din ang araw na matatanggap tayo ng tatay mo. Pero bakit? Bakit bigla mo na lang akong iniwan? Bakit bumitiw ka?
Hindi na napigilan ni Pancho ang mapaiyak. Napakasakit ng ginawa ni Lia sa kanya. Ngunit sa isang parte ng puso niya ay naintindihan niya si Lia. Mas pinili nito ang komportable nitong buhay kaysa sa buhay na kasama siya, ngunit walang kasiguruhan. Nakatulugan ni Pancho ang pag-iyak. Hindi niya na namalayan na nakatulog na pala siya dahil ang pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Nagising si Pancho sa magkakasunod na mga katok sa pinto ng kanyang apartment. Pagbukas ng mata niya ay madilim na. Hindi niya akalain na ganoon pala siya katagal na nakatulog. Masakit ang ulo na bumangon si Pancho at tinungo ang pinto. Nagtaka siya kung sino ang maaaring nasa labas ng apartment niya ng ganoong oras. Nang buksan niya ang pinto, ay tumambad sa kanya si Lia. Agad niyang napansin ang dala nitong maleta na may katamtamang laki. Bago pa man makapagsalita si Pancho, ay niyakap na siya ni Lia ng mahigpit. "Oh, Lia! Teka! Anong ginagawa mo rito?" Pancho, di bang sa loob na lang tayo mag-usap? Baka kasi may makakita pa sa atin dito. Nagtataka man ay pinatuloy na ni Pancho si Lia. Tinulungan niya ito sa paghila sa maleta nito na may kabigatan. Magkaharap silang umupo. May pagtatanong sa mga mata ni Pancho. Alam kong nagtataka ka kung bakit ako nandito ngayon. Matapos ng sinabi ko kanina sa simbahan, Pancho, gusto ko malaman mo na hindi ko intensyon na saktan ka. Naiintindihan ko naman kung bakit pinili mo na hiwalayan ako, Lia. Wala kang dapat na ipaliwanag. Naging praktikal ka lang. At kahit ako hindi ko kayang hayaan na magkasama nga tayo, pero nagugutom naman tayo. Ayokong idamay ka pa sa kahirapan na meron ako ngayon. Pero handa akong samahan ka, kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Anong sinabi mo? Hindi ba't sinabi mo kanina na hiwalay na tayo? Teka, hindi kita maintindihan, Lia. Sinabi ko lang yun para hindi maghinala si Papa sa plano ko. Ang totoo pinakampante ko lang si Papa para hindi na siya maghigpit sa akin. Kita mo na, ang dali ko siya natakasan. Pero, teka lang, Lia. Bakit niya tumakas sa inyo? Hindi mo pa rin ba talaga alam ang sagot? Kahit nakita mo na ang maleta ko, Pancho. Ang gusto ko, magtala na tayo. Lumayo na tayo sa lugar na to. Magbunta tayo sa isang lugar na malayo kay Papa para maging malaya na tayo sa kanya. Hindi agad nakapagsalita si Pancho sa sinabing yun ni Lia. Nakatingin lang siya sa kanyang nobya at hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Lia, kilala mo ang tatay mo. Marami siyang koneksyon. Kahit saan tayo magpunta, mahahanap niya tayo. Pero ito lang ang paraan para maging malaya tayo. Siguro naman merong lugar na hindi tayo matutunto ni Papa. May pera ako, Pancho. Kaya natin siyang pagtaguan. Kapag ginawa natin ang sinabi mo, kailangan na natin panindigan yun, Lia. Handa ka na ba na mabuhay kasama ako, na malayo sa buhay na kinalakihan mo? Wala akong pakialam sa buhay na kaya mong ibigay sa akin. Ang gusto ko lang ay makasama ka, Pancho. Sawang-sawa na ako sa pandidikta ni Papa sa akin ng kung ano ang dapat kong gawin. Kaya umalis na tayo rito. Lumayo na tayo, Pancho. Kita ni Pancho ang kaseryosohan sa mukha ni Lia. Kinala niya ang kanyang nobya kapag desidido ito sa isang bagay. Maya-maya pa ay tumango na si Pancho. Sige, Lia. Payag na ako sa gusto mo. Aalis tayo rito at lalayo na sa papa mo. Siguro nga mas mabuti na gawin natin to at baka kapag nawala ka sa tabi niya, mapagtanto niya ang epekto ng pagkokontrol niya sa buhay mo. Baka dahil dun matanggap niya na tayo. Ay nako, salamat naman at pumayag ka na. Ang guwapo mo naman, kasi ako pa talaga nagkaya na magtanan. Pero maiba ako, Pancho.
May alam ka bang lugar na pwede natin puntahan? Yung hindi tayo masusundan ni Papa? May alam ako, Lia. Sa kababata na kaibigan ko na si Mario. Nakatira siya sa Baryo Balimbing. Ngayon ko lang yata narinig ang lugar na yan. Liblib kasi yun, Lia eh. Simula nang mamatay ang parents niya, ay doon na siya tumira. Sobrang close kami ni Mario, kaya papayag naman siguro siya na doon muna tayo kahit pansamantala lang. Dahil sa yun lamang ang lugar na naisip ni Pancho na pwede nilang puntahan, ay pumayag na agad si Lia. Hindi na nagsayang pa ng oras si Pancho at agad niyang inimpake ang mga damit niya. Hindi na sila maaaring magtagal ni Lia sa apartment na yon dahil alam yun ni Jacinto. Sigurado sila na kapag nalaman ni Jacinto na wala si Lia sa bahay nito, ay doon ito unang magpupunta. Matapos na mag-empake, ay umalis na sina Pancho at Lia. Dumiretso sila sa pier, sakay ng isang taxi. Nagbakasakali sila na makakakuha sila ng tiket sa barko na ang biyahe ay sa lugar kung saan nakatira ang kaibigan ni Pancho na si Mario. Sinuwerte naman sila na makakuha ng tiket, ngunit umaga pa ang alis ng barko. Nagdesisyon sina Pancho at Lia na maghintay na lamang sa pier. Di na ako makapaghintay na mabuhay nang hindi natin kailangan magtago, Lia. Ako rin naman, Pancho. Sorry pala sa mga sinabi ko kanina. Alam kong nasaktan kita dahil doon. Ayos lang. Naipaliwanag mo naman sa akin kung bakit mo yung ginawa at naintindihan kita, Lia. Sana maging okay na tayo sa lugar na pupuntahan natin. Huwag ka mag-alala, Lia. Maghahanap agad ako ng trabaho ron. Saka, mabait si Mario. Wala tayong magiging problema sa kanya. Maya-maya pa ay napansin ni Pancho na inaantok na si Lia. Kaya sinabi niya rito na matulog muna ito at gigisingin na lamang niya ito kapag pwede na silang sumakay sa barko kung saan sila sasakay. Inihilig ni Lia ang ulo nito sa balikat ni Pancho at doon ito natulog. Mabilis na lumipas ang mga oras. Ginising na ni Pancho si Lia dahil kailangan na nilang sumakay sa barko. Nang magising si Lia, ay naglakad na sila paakyat sa barko, dala ang kanilang mga gamit. Habang pasakay na sila, ay isang pamilyar na boses ang narinig nilang sumigaw. Pancho! Lia! Bumalik kayo rito! Si Papa, Pancho! Anong gagawin natin? Huwag mo siyang papansinin. Maglakad ka lang. Walang lingon-likod na naglakad sina Pancho at Lia hanggang sa tuluyan na silang makasakay sa barko. Patuloy pa rin si Jacinto sa pagtawag sa kanila. Nakita nila si Jacinto na nagpumilit na umakyat sa barko pero hindi yun pinayagan dahil wala yung tiket. Tinungo na ni Pancho ang higaan nila at nang umandar na ang barko ay doon na sila nakahinga ng maluwag. Habang unti-unting lumalayo ang barko, ay nakaramdam ng kaba si Pancho. Sigurado siya na hindi titigil si Jacinto hanggang sa mahanap sila nito ni Lia. Pero nang sandaling yon, ay inalis niya muna ang mga negatibong bagay sa utak niya. Inisip niya na ang mahalaga ay nakatakas na sila kay Jacinto. Tumingin si Pancho kay Lia at masuyo niyang hinawakan ang kamay nito. Oh, di na tayo makakatakas. Akala ko maaabutan tayo ni Papa. Dapat kasi kumuha muna siya ng tiket para nakaakyat siya rito. Ay, pero huwag kang mag-alala. Nakalayo na tayo, Lia. Magsisimula na tayo ng bago nating buhay, kung saan malaya tayong dalawa. Ngunit kahit sinabi yun ni Pancho, ramdam niyang hindi pa tapos ang lahat. Sigurado siya na hindi titigil si Jacinto sa paghahanap sa kanila. Matapos ang napakahabang biyahe, ay dumaong na ang barko sa isang pier. Bumaba na roon sina Pancho at Lia. Sumakay sila ng bus. Pagkababa ng bus, ay nagpahatid na sila sa tricycle sa Baryo Balimbing.
Pagkarating sa baryo Balimbing, ay nagtanong-tanong na si Pancho sa mga tao roon kung saan nakatira si Mario. Dahil maliit lamang ang lugar na yon, ay madali nilang nalaman kung saan nakatira ang kaibigan niya. Ang bahay ni Mario ay gawa sa kahoy at may katamtamang laki. Sa likod ng bahay ay tanaw ang isang malawak na kagubatan. Gabi na nang makarating doon sina Pancho at Lia. Kakatok na sana si Pancho nang biglang bumukas ang pinto. Isang matangkad na lalaki na may morenong balat ang bumungad sa kanila. "Pare, kumusta?" Pancho? Ikaw ba yan? "Sino pa ba? Nakalimutan mo na yata ako eh." Hindi naman. Ang tagal kasi nating di nagkita eh. Oh, anong ginagawa mo rito? Oh, mamaya mo na pala sagutin ang tanong ko. Pasok muna kayo. May kasama ka pala. Tuloy kayo. Magpasensyayo na ang bahay ko at magulo ha. Nilakihan ni Mario ang pagkakabukas ng pinto. Magkahawak ng kamay na pumasok sina Pancho at Lia. Umupo sila sa mahabang upuan na gawa sa kawayan, habang si Mario naman ay umupo sa pang-isahang upuan sa tapat nila. "Mario, si Lia nga pala, girlfriend ko. Lia, siya si Mario. Best friend ko yan." Nagkamay sina Lia at Mario. Oh, bakit pala kayo nadalaw dito sa akin? Nagulat naman ako sa pagdating nyo. Pasensya ka na, tol ha, kung hindi ako nakapagpasabi. Nawala na kasi number mo dahil nanakaw ang cellphone ko eh. Tol, kailangan kasi namin ni Lia ang tulong mo eh. Oh, ano may tutulong ko sa inyo? Huwag lang pera ha, kasi wala ako nun. Hindi, tol. Makikiusap sana kami ni Lia na makituloy muna dito sa bahay mo, pare. Ang totoo kasi niyan, tol eh. Nagtanan kami ni Lia kasi tutol ang tatay niya sa relasyon namin. Pinaghihiwalay kami kaya nagdesisyon kami na lumayo na lang. Nagtanan kami. Ano? Seryoso ba yan, pare? Para pala kayong nasa teleserye ah. Totoo, pare, hindi ako nagbibiro. Alam ko na abala tong request namin sa'yo, pero pangako, pare, maghahanap naman ako ng trabaho para hindi kami maging pabigat sa'yo eh. Sa akin, walang problema yun. Pero ayos lang ba sa inyo na ganito lang ang bahay ko? Saka mahirap ang buhay dito sa baryo Balimbing. Malayong malayo to dun sa buhay niyo sa syudad. Sa Kalia. Mukhang mayaman ka pa naman. Baka, tignan mo pare, baka hindi niya kayanin dito. Kakayanin. Basta, kasama ko si Pancho. Hindi naman ako maarte. Kung ganun, wala naman palang problema. Ayos lang ba sa inyo na dito kayo sa sala matutulog kasi isa lang ang kwarto dito sa bahay ko? Ayos lang sa amin, pare, goods na yun. Maraming salamat talaga ah. Tatanawin kong malaking utang na loob tong pagtulong mo sa amin. Makakabawi rin ako sa'yo. Naku, wag mo nang isipin yung pre. Ang importante, may matutuluyan kayo. Ang mabuti pa siguro ipagkahain ko kayo ng hapunan. May natira pa akong ulam eh. Kumain muna kayo. Muling nagpasalamat sina Pancho at Lia kay Mario bago yun nagtungo sa kusina. Nakangiting nagkatinginan ang magkasintahan. Kapwa sila masaya dahil meron na silang siguradong matutuluyan habang nagtatago sila kay Jacinto. 2 araw pa lang sina Pancho at Lia sa bahay ni Mario at napansin agad ni Pancho na nahihirapan si Lia sa bago nitong buhay. Iba ang buhay sa baryo Balimbing at malayong malayo yun sa buhay na nakasanayan ni Lia bilang isang anak mayaman. Isang hapon, nadatnan ni Pancho si Lia na nakaupo sa labas ng bahay at nakatingin sa malayo. Kumusta na ang paghahanap mo ng trabaho, Pancho? Ayun, minamalas pa rin. Palaging walang bakante. Hayaan mo at makakahanap ka rin. Nahihiya na nga ako kay Mario eh. Pero Lia, alam ko na nahihirapan ka sa buhay mo rito ha. Ang totoo, naaawa ako sa'yo
Lalo na kapag matutulog na tayo sa gabi. Alam ko hindi ka sanay matulog sa banig eh. Naisip ko lang na baka mas makakabuti siguro na bumalik ka na lamang sa tatay mo. Tayo sa kanya. Tapos ngayon sasabihin mo na bumalik ako kay Papa. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Pancho? Ayaw mo ba na ganito na magkasama tayo? Siyempre gustong gusto ko, Lia. Pero hindi ko kaya na nakikita ka nahihirapan eh. Hindi ito ang buhay na nararapat para sa'yo. Pancho, narito ako dahil pinili ko to. Pinili kong sumama sa'yo. Hindi mo ba yun naiintindihan? Hindi na ako babalik sa tatay ko. Alam kong mahirap, pero masasanay din ako. Ang mahalaga, kasama tayo at malaya na tayo. Napabuntong hininga si Pancho. Tama naman ang sinabi ni Lia, pero sa kalooban niya, naroon pa rin ang takot na baka dumating ang araw na magsisi si Lia sa pagsama sa kanya. Pasensya na, Lia. Hindi ko dapat sinabi yun sa'yo. Ano lang naman eh. Ayoko lang na nahihirapan ka ng dahil sa akin. Pancho, wala kang dapat ihingi ng pasensya sa akin. Masaya ako na kasama kita. Kung kailangan kong masanay sa buhay na ganito, gagawin ko para sa atin. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. Salamat, Lia. Sorry sa mga nasabi ko. Naiintindihan kita, Pancho. Pero gusto ko talaga to. Ako pa nga nagaya sa'yo na gawin natin to, di ba? Huwag mo akong intindihin. Darating din ang araw. Nagiging hawa ang buhay natin. Mahigpit na niyakap ni Lia si Pancho. Nakaramdam si Pancho ng paggaan ng kalooban sa yakap na yon ng kanyang nobya. Doon niya napagtanto kung gaano siya kaswerte kay Lia. Dahil kahit lumaki ito sa mayamang pamilya, ay handa itong magsakripisyo para lang makasama siya. Isang gabi, nakahiga na si Pancho sa sala. Si Lia naman ay naliligo sa banyo na nasa likod ng bahay. Iniisip ni Pancho ang mga susunod niyang gagawin. Aminado siya na nahihirapan siya na maghanap ng trabaho. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng isang malakas na tili ni Lia mula sa banyo. Kinabahan na bumangon si Pancho. Tumakbo siya palabas ng bahay. Papunta sa banyo, pwersahan niyang binuksan ang pinto ng banyo at nakita niya si Lia na nakasandal sa dingding habang basang-basa at nanginginig sa takot. Mabilis na kinuha ni Pancho ang nakasabit na tuwalya at ibinalabal yun sa katawan ni Lia. Lia! Lia, ano nangyari? Bakit ka sumigaw? May nakita ko na kasilip na pulang mata sa butas sa dingding. Nakakatakot, Pancho. Ano? Pulang mata? Anong pulang mata? Hindi ko rin alam. Basta pula yung mga mata. Mahigpit na niyakap ni Pancho si Lia. Inilalayan niya ito papasok sa bahay. Nang makapagbihis na si Lia, ay sakto na dumating si Mario mula sa trabaho nito sa katayan ng baboy. Agad nitong napansin ang takot sa muka ni Lia. Oh, ano nangyari? Bakit parang takot na takot ka, Lia? May nanilip kay Lia habang naliligo siya sa banyo kanina eh. Pulang mga mata raw ang nakita niya. Napansin ni Pancho ang pagtahimik ni Mario. Umupo ito at matiim na tumingin kay Pancho. Oh, bakit pre? May problema ba? Pre, panahon na siguro para malaman yung nangyayari dito sa Baryo Balimbing. Bakit? Ano nangyayari dito? Mangyari kasing matagal nang may aswang na gumagala dito sa Baryo Balimbing eh. Siya ang responsable sa mga pagpatay sa mga alagang hayop at pag-atake sa mga tao rito tuwing gabi. Yung pulang mata na nakita mo, Lia, malamang na isa yung aswang. Marami na kasi akong naririnig na nagsabi na pula ang mga mata ng aswang na narito sa lugar namin. Mabuti na lang at hindi ka sinaktan ng aswang ngayon.
Nakasigaw kasi ako. Tapos, dumating kagad si Pancho. Natigilan si Pancho. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Mario. Lumaki siya sa syudad at bagamat narinig niya ang mga kwento ng aswang mula sa matatanda, hindi siya kailanman naniwala dito. Napatingin siya kay Lia na halatang hindi rin alam ang sasabihin. Ano pare? Aswang? Sa panahon ngayon? Totoong aswang, Pancho. At hindi lang hayop ang binibiktima nila, kundi maging mga tao. Hindi ko lang sinabi kaagad sa inyo dahil baka matakot kayo eh. Pero ngayon nakita na ni Lia ang aswang. Dapat nyo na itong malaman para makapag-ingat kayo. Paano kung bumalik dito yung sinasabi mong aswang, Mario? Kaya nga sinabi ko na sa inyo, mag-ingat kayo. Huwag kayong gagala na mag-isa lalo na sa gabi. Hindi ko alam kung sino ang aswang dito. Pero sigurado ako nandito siya sa Baryo Balimbing at nakikisalamuha pa sa mga tao. Hindi na lang nagsalita sina Pancho at Lia. Ipinaramdam nila kay Mario na niwala sila sa mga sinasabi nito. Pero sigurado si Pancho, kagaya niya ay hindi rin naniniwala si Lia sa sinabi ni Mario tungkol sa aswang. Mas natakot pa siya nang isipin niyang tao ang nanilip kay Lia. Nang sumunod na gabi ay inaya si Pancho ni Mario na mag-inom sa labas ng bahay dahil bago itong sahod, habang si Lia naman ay maagang natulog sa sala. O pare, may katagalan na rin ah. Kumusta na pala ang buhay niyo rito sa Baryo Balimbing? Ano, nakapag-adjust na ba kayo? Oo pare, salamat ulit kasi tinulungan mo kami. Pasensya ka na rin kung hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Wala, talagang alat eh. Palaging malas. Hindi ko inaasahan na mahirap palang maghanap ng trabaho dito. Walang problema yun. Kasya pa naman yung kinikita ko para sa ating tatlo eh. May ipon din kasi ako kahit papano. Ay, oo nga pala. Malapit na ang piyesta dito. May perya na rin sa plaza. Kung naiinip kayo sa gabi, pwede kayong pumunta ron. Basta sumabay lang kayo sa mga tao para siguradong hindi kayo atakihin ng aswang. Aswang na naman pare. Ewan ko pero hindi pa rin ako naniniwala sa aswang eh. Sigurado ako na tao yung nanilip doon kay Lia. Huwag sanang mangyari. Pero siguro, maniniwala ka lang kapag nakakita ka na ng aswang pare. Totoo talaga yun. Kahit nga ako hindi ako naniniwala nung una. Pero nang dumating ako sa lugar na to, aba, talaga namang nagbago na ang paniniwala ko. Ngumiti na lang si Pancho. Iniba na niya ang pinag-uusapan nila dahil kahit anong sabihin ni Mario ay hindi siya maniniwala na totoo ang aswang. Para sa kanya ay katang-isip lamang ang nilalang na ganoon upang gamitin na panakot sa mga bata. Kinabukasan ng umaga, nang umalis na si Mario para magtrabaho, ay ipinaalam ni Pancho kay Lia ang tungkol sa perya sa plaza. Labis na natuwa si Lia sa nalaman. Parang gusto makapunta sa perya, Pancho. Ano kaya kung pumunta tayo mamayang gabi? Pupunta talaga tayo mamayang gabi. Kaya ako nga sinabi sa'yo eh. Ganun ba? Ang saya naman. Alam mo, dati kasi, ayaw akong payagan ni Papa na magpunta sa mga perya eh. Kasi marumi raw doon. Makakakuha lang daw ako ng sakit sa ganung lugar. Pero ngayong wala na siya sa tabi ko, malaya na akong gawin ang kahit na anong gusto ko. Pagsapit ng gabi, matapos maghapunan, nagtungo na sina Pancho at Lia sa perya. Napangiti si Pancho nang makita niya ang saya sa mukha ni Lia nang naroon na sila. Maraming tao roon, may ilang rides at mga laro kagaya ng bingo, color game at kung ano-ano pa. Hindi ko alam kung anong una natin gagawin, Pancho. Ang saya pala talaga rito sa perya. Teka, gusto bang sumakay muna tayo sa Ferris wheel? Sigurado ka ba? Hindi ba? Takot ka sa mataas na lugar?
Di naman mataas ang Ferris wheel dito eh. Tignan mo. Hindi naman kagaya sa syudad na napakataas talaga. Tignan mo naman yan, kayang-kaya ko yan. Okay, sabi mo eh. Basta walang mahihilot susuka mamaya ha. Natawa si Pancho sa sinabi ni Lia. Bumili na si Pancho ng tiket para sa pagsakay nila ni Lia sa Ferris wheel. Magkahawak ng kamay silang pumila. Maya-maya pa, sumakay na si Pancho at Lia sa Ferris wheel. Habang unti-unti silang umaangat, ay naramdaman ni Pancho na tila kinikiliti ang talampakan niya. Hindi niya akalain na kahit hindi yun ganun kataas, ay makakaramdam pa rin siya ng takot. Hindi niya yun sinabi kay Lia dahil sigurado siyang pagtatawanan siya ng kanyang nobya. Ang ganda ng view, no? Oo nga eh. Grabe, ang saya pala rito sa Barrio Balimbing. Nakalimutan ko na lahat ng problema natin, kahit sandali lang. Ngunit bago pa magpatuloy ang masayang usapan nila, ay biglang natigilan si Pancho nang mapatingin siya sa ibaba. Sa gitna ng mga tao ay nakita niya ang isang muka na kilalang kilala niya. Walang iba kundi si Jacinto. Palingon-lingon yun sa paligid na parang may hinahanap. Lia! Lia! Tingnan mo yun sa baba! Itinuro ni Pancho kay Lia si Jacinto. Sino pa ba yun? Anong ginagawa niya rito? Malamang alam na niya na nandito tayo, Lia. Anong gagawin natin? Kailangan nating umalis dito. Bilisan natin. Hindi na sila nagdalawang isip na bumaba kaagad sa Ferris wheel. Agad silang tumakbo palayo mula sa perya at nagdesisyon na umuwi na sa bahay ni Mario bago pa sila makita ni Jacinto. Habang naglalakad sila sa madilim na kalsada, ay inisip ni Pancho kung paano nalaman ni Jacinto na naroon sila ni Lia. Doon niya napagtanto na tunay na malawak ang koneksyon ni Jacinto. Malamang ay ginamit nito ang pera nito upang makakuha ng impormasyon kung nasaan ang anak nito. Nagtaka si Pancho nang biglang huminto si Lia. Nakatingin ito sa talahiban na nasa kaliwa nila. Itinuro ni Lia ang talahiban sa gilid ng kalsada. May isang nilalang na naglakad doon na may maitim na balat at may mahabang mga kuko. Kitang-kita ang mapupulang mga mata nito. Habang papalapit ang nilalang kina Pancho, ay mas lalong naging malinaw sa kanila ang nakakatakot nung itsura. Kapwa hindi nakagalaw sina Pancho at Lia. Pancho, hindi ba yan ang aswang na sinasabi ni Mario? Hindi pa rin makapagsalita si Pancho. Naamoy niya ang masansang na singaw ng katawan ng nilalang na parabang nabubulok na karne. Dahan-dahan itong naglakad papalapit sa kanila. Doon na bumalik ang kamalayan ni Pancho at naisip niya na kailangan nilang tumakbo ni Lia. Ngunit bago pa sila makagalaw ay biglang sumugod ang aswang sa kanila. Itinulak ni Pancho si Lia upang mabilis itong makalayo at siya ang humarap sa aswang. Pancho! Tumakbo ka na, Lia! Humingi ka ng tulong! Hindi kita iiwan! Hindi na nagawang makapagsalita pa ni Pancho nang umatake ang aswang sa kanya. Sinubukan niyang umiwas, ngunit nahagip ng matutulis nitong kuko ang braso niya. Napasigaw siya ng dahil sa sakit nang maramdaman ang pagkapunit ng kanyang balat at laman. Sa hindi malamang dahilan, biglang tumakbo ang aswang pabalik sa talahiban. Hindi na sinayang ni Pancho ang pagkakataon na yon at mabilis silang tumakbo hanggang sa makarating sila sa bahay ni Mario. Matagal silang kumatok sa pinto dahil nakakandado yon. Nang bumukas ang pinto ay nagmamadaling pumasok sina Pancho at Lia. Mabilis naman na isinarado ni Pancho ang pinto. Oh, ano nangyari sa inyo? Oh, bakit may sugat ka, pare? Mario, di ka maniniwala. Totoo mga sinabi mo. Totoo may aswang dito, pare. May nakita kaming aswang. Inatake kami. Totoo mga sinabi mo. Eh di ngayon, naniniwala na kayo sa akin.
Pero mamaya na tayo mag-usap. Dapat nating linisin ang sugat mo at baka may infeksyon pa ang mga yan. Simula nang inatake sina Pancho at Lia ng aswang, ay tuluyan na silang naniwala na totoo nga ang aswang. Natakot na silang lumabas tuwing gabi at maaga pa lang ay naglalak na sila ng mga bintana at pinto. Isang umaga, habang nasa palengke si Pancho, ay muli niyang nakita si Jacinto. Agad siyang nagtago sa kumpul ng mga tao upang hindi siya nun makita. Pinagmasdan niya si Jacinto. Kinakausap nito ang mga taong naroon at may picture na pinapakita. Sigurado si Pancho na nagsimula na si Jacinto na hanapin sila ni Lia sa baryo Balimbing. Umalis na kagad si Pancho sa palengke bago pa siya makita ni Jacinto. Pagdating niya sa bahay ni Mario, ay pinuntahan niya si Lia sa kusina na binabantayan ang nakasalang na sinaing. Andito ka na pala, Pancho. Ang bilis mo naman. Teka, nasan yung mga gulay na pinabili ko sa'yo? Lia, tingin ko kailangan na nating umalis. Mag-impake ka na, bilisan mo. Sandali. Ano ba nangyayari? Bakit tayo aalis? Lia, nakita ko ang papa mo sa palengke. Nagtatanong-tanong siya sa mga tao. Kailangan na nating umalis dito dahil sigurado ko na anumang oras ay matutuntun niya na tayo dito. Ha? O sige, mag-iimpake na ako. Agad na nagtungo si Lia sa silid ni Mario kung saan naroon ang mga damit nila. Hindi mapakali si Pancho kaya isinarado niya ang pinto. Maya-maya pa ay tinulungan na niya si Lia sa pag-iimpake. Mabilis na gumawa ng sulat si Pancho para sa kaibigan niyang si Mario. Inilagay niya sa sulat na kailangan nilang umalis dahil nasa lugar na yon ang papa ni Lia. Matapos mag-impake ay lumabas na sila ng bahay, ngunit hindi pa man sila nakakalabas ng bakuran ay isang puting kotse ang huminto sa harapan ng bahay ni Mario. Natigilan sina Pancho nang bumaba mula sa kotse si Jacinto. Nakataas noo na naglakad si Jacinto palapit sa kanila. Akala niyo ba matatakasan niyo ako? Kahit saan kayo magsuot, mahanap at mahanap ko kayo. Tama na. Hayaan niyo na lang kami ni Pancho. Masaya na ako sa buhay ko rito. Anong masaya sinasabi mo, Lia? Tignan mo nga yung suot mo. Daig mo pa ang pulubi. Ganitong buhay ba gusto mo? Mas gusto ko pa ang ganitong buhay kaysa sa komportable nga ako. Pero para naman akong ibon na nakakulong. Wala akong ibang gusto, kundi ang ikabubuti mo, Lia. Halika na. Umuwi ka na sa bahay kasama ko. Hinawakan ni Jacinto si Lia sa braso at pilit na hinila. Nagpumiglas si Lia pero hindi ito makawala sa higpit ng hawak ng ama nito. Papa, tama na, hindi ako sasama sa inyo. Nasasaktan ako, Papa. Bitiwan niyo ako. Nang nakita ni Pancho na nasasaktan na si Lia, ay nag-init ang dugo niya. Maras niyang inalis ang kamay ni Jacinto kay Lia. Kasunod nun, ay malakas niyang itinulak si Jacinto na naging dahilan upang matumba ito sa lupa. Mahigpit na niyakap ni Pancho si Lia habang tumatayo si Jacinto. Tigilan mo na kami, Don Jacinto. Hindi na kami mga bata para diktahan mo kung anong gagawin namin. Ang lakas ng loob mong saktan akong hayop kang hampas lupa kang lalaki ka. Lia, tignan mo nga. Yan bang lalaki nga nasasamahan mo? Sinaktan ang sarili mong ama. Parang awa mo na, Papa. Pabayaan mo na kami ni Pancho. Kapag hindi mo kami tinigilan, mapipilitan akong gumawa ng hindi mo magugustuhan. Hindi mo rin ako kilala, Don Jacinto. Hindi ito matatapos dito. Hindi ako aalis sa lugar na ito nang hindi kasama ang anak ko. Matalim na tiningnan ni Jacinto si Pancho bago yung naglakad pabalik sa kotse. Nang umibis paalis ang sasakyan ni Jacinto,
ay nakahinga na si Pancho ng maluwag kahit paano. Ayos ka lang ba, Lia? Pasensya ka na kung nasaktan at nasigawan ko ang papa mo, ha? Hindi ko na napigilan ang sarili ko nang makita kong sinasaktan ka niya, eh. Okay lang ako, Pancho. Pero hindi mo na dapat ginawa yun kay Papa. Mas lalo lang siya magagalit sa atin. Hindi na nagsalita pa si Pancho. Alam niyang hindi titigil si Jacinto hanggat hindi nito nakukuha si Lia. Ngunit lalaban siya. Ipaglalaban niya ang pagmamahalan nila ni Lia. Sa sandaling yon ay pinili ni na Pancho at Lia na manatili sa bahay ni Mario. Walang silbi kung umalis sila roon dahil alam nila na kahit saan sila magpunta ay mahahanap pa rin sila nito. Isa pa, wala na silang mapupuntahan kaya wala silang magagawa kundi ang harapin si Jacinto sa muli nitong pagbabalik. Kinabukasan, maagang nagising si Pancho. Naabutan niya si Mario sa kusina na naghahanda ng almusal. Pagkagising ni Lia ay magkakasabay na silang nag-almusal. Oo nga pala. Alam niyo ba na may nabiktima na naman yung aswang kagabi? Narinig ko ang usap-usapan kanina nung bumibili ako ng tinapay, eh. Ano? Ano nangyari? Anong hayop ang pinatay ng aswang? Hindi hayop, pare. Tao. Mga tao. 2 bangkay na tagpuan ngayong umaga malapit sa plaza. Isang babae at isang lalaki. Parehas silang pinatay sa hindi makataong paraan. Aba, akalain mo, wakwak daw ang tiyan at wala na mga laman loob. Nakakatakot pala rito. Pati pala mga tao ay pinapatay na ng aswang. Alam ko, Lia. Pero kung ang ibig mo sabihin ay kailangan nating umalis dito, hindi pa pwede. Wala tayong ibang mapupuntahan. Huwag lang kayong lumabas ng gabi. Yun lang ang paraan para hindi kayo mabiktima ng aswang. Matapos nilang kumain, ay niligpit na ni Pancho ang pinagkainan nila. Habang nag-aayos si Mario para pumasok sa trabaho, ay nakita ni Pancho ang bill ng kuryente na nakapatong sa ibabaw ng lamesa sa sala. Kinuha niya yon at nalaman niya na lagpas na yon sa due date. Kinuha ni Mario sa kanya ang papel. Ay, nandiyan pala yan. Kagabi ko pa yan hinahanap, eh. Pare, lampas na pala yan sa due date, ha? Kaya nga, pare. Baka sa susunod na linggo ko na lang babayaran. Ubus na ako ngayon, eh. Sige, pare. Kayo na muna ang bahala dito ni Lia sa bahay, ha. Magkita na lang tayo mamayang gabi. Sige, pare. Mag-iingat ka. Tinundan ni Pancho ng tingin si Mario hanggang sa makalabas yon ng bahay. Nang wala na si Mario, ay kinausap niya si Lia. Lia, kailangan ko na talagang makahanap ng trabaho. Nakakahiya na kay Mario. Naubusan na siya ng pera kasi siya lang ang gumagastos ng lahat, eh. Paano ba yan? Wala na kasing natira sa pera kong dala, eh. Maghahanap ka na ba ulit ng trabaho? Oo. Magiging porsigido na ako. Hindi pwedeng si Mario lang ang nagtatrabaho para sa ating lahat. Pwede rin ako maghanap ng trabaho para lahat tayo may pinapasok na pera dito. Hindi na kailangan, Lia. Dito ka lang sa bahay. Mas ligtas ka rito. Sa araw ding yon ay umalis si Pancho. Hindi na siya sa mismong baryo Balimbing naghanap ng trabaho. Nagtungo siya sa bayan at doon siya nagbakasakaling makahanap ng pagkakakitaan. Hindi nagtagal, natanggap siya sa isang pabrika ng mga pantalon sa bayan. Labis na natuwa si Pancho dahil hindi lamang yun ang magandang nangyari. Napansin niya kasi na 1 linggo na ang nakalipas, ngunit hindi na muling bumalik pa si Jacinto sa bahay ni Mario upang kunin si Lia. Mabilis na dumaan ang mga araw at kahit paano ay nakatulong na si Pancho kay Mario sa mga gastusin nila sa araw-araw. Hindi madali ang trabaho niya sa pabrika, ngunit nagtiis siya
dahil wala siya sa posisyon para mamili ng trabaho. Isang gabi, pauwi na si Pancho mula sa trabaho. Tahimik ang kalsada at wala na siyang nakitang mga tao sa labas. Normal na sa lugar na yun ang ganoong eksena kahit maaga pa dahil sa takot ng mga tao sa aswang. Malapit na sana si Pancho sa bahay ni Mario nang biglang may humarang na sasakyan sa harap niya. Mabilis na lumabas ang dalawang lalaki mula sa loob ng sasakyan at ang isa ay tinutukan siya ng baril. Hindi na nakapalagpas si Pancho nang isakay siya ng mga lalaki sa sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan, ay tinalian ng isang lalaki ang mga kamay ni Pancho. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Kung pera ang kailangan niyo, wala ako nun. Kaya mas mabuti pang pakawalan niyo na lamang ako. Ngunit walang sumagot sa kanya. Makalipas ang halos isang oras, ay huminto na ang sasakyan. Ibinaba siya ng mga lalaki at ipinasok siya sa isang lumang bahay. Walang ilaw doon, ngunit sapat na ang liwanag mula sa bilog na buwan upang makita niya ang kabuuan ng bahay. Sinubukan ni Pancho na sumigaw upang humingi ng tulong, ngunit sinimulan na siyang bugbugin ng mga lalaki. Hindi niya na alam kung ilang suntok, tadyak at sipa ang inabot niya. Nabalot ng kirot ang kanyang buong katawan. Nanghihinang bumagsak ang katawan ni Pancho sa sahig. Huli niyang naalala ang pagdampi ng sahig sa kanyang pisngi bago siya tuluyang nawalan ng ulirat. Marahang iminulat ni Pancho ang kanyang mga mata. Napaungol siya nang maramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang buong katawan. Labis na nagimbal si Pancho nang makita niya sa kanyang tabi ang isang katawan ng patay na lalaki. Puno ng sugat ang katawan nito, butas ang tiyan at nakalabas ang lahat ng lamang loob. Napalunok si Pancho, bumilis ang tibok ng puso niya. Agad siyang napatingin sa paligid. Napansin niyang maraming tao ang nakapalibot sa kanya. Tinitingnan siya ng may pagtataka at takot. Teka, anong nangyayari? Nasaan ako? Walang sumagot kay Pancho. Sa kanyang kalituhan, walang nagawa si Pancho kundi ang tumayo at mabilis na tumakbo palayo. Halos madapa siya sa pagmamadali. Nanginig ang mga kamay at katawan niya sa kaba at takot. Hindi mawala sa isip niya ang bangkay na nasa tabi niya nung bumalik ang kanyang malay. Habang tumatakbo ay naging pamilyar kay Pancho ang lugar na kinaroroonan niya. Napagtanto niya na nasa baryo Balimbing siya. Tinahak niya ang daan papunta sa bahay ni Mario. Nang makarating siya roon, ay sinalubong siya ni Lia. Pancho, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi agad sumagot si Pancho. Dumiretso siya sa salamin na nasa gilid ng pintuan. Laking gulat niya nang makita niya ang kanyang sarili. May dugo siya sa kamay at sa bibig niya napalunok siya ng ilang beses at hindi makapaniwala sa nakita. Teka, bakit may dugo ako? Kaninong dugo to? Pancho, ano ba nangyari? Bakit hindi ka umuwi kagabi? Bakit may dugo ka? Hindi ko alam, Lia. Hindi ko alam. Nagising na lang ako kanina na may bangkay sa tabi ko, pero kagabi, nang pauwi na ako, may mga dumukot sa akin. Dinala nila ako sa isang lumang bahay. Pinugbog nila ako. Nawalan ako ng malay. Pero nung magising ako, nasa bakanting lote ako at may katabi akong bangkay ng lalaki. Ano ka mo? Bangkay? Anong bangkay ang sinasabi mo? Sino ang mga dumukot sa'yo? Hindi ko alam, Lia. Hindi ko alam. Pero yung bangkay, parang pinatay siya ng aswang, Lia. Hindi ko alam kung paano ako napunta ron o kung bakit may dugo ako sa kamay at sa bibig ko. Litong-lito si Pancho. Hindi niya matukoy kung paano nangyari ang lahat ng yun. Ngunit sigurado siya na wala siyang kinalaman sa pagpatay sa lalaking yun. Umupo si Pancho at hinawakan ang ulo niya. Inisip niya kung ano nga ba talaga ang nangyari. Ngunit kahit na anong pag-alala ang gawin niya,
ay walang pumapasok sa utak niya. Maghapon na hindi lumabas ng bahay si Pancho, gulong-gulo pa rin ang isip niya sa mga nangyari. Nakaupo lang siya at nakatulala. Pagsapit ng gabi, dumating si Mario na may pag-aalala sa muka. Tumabi ito kay Pancho. Pare, totoo ba yung sinabi sa akin ni Kapitan na nakita ka ng mga tao sa tabi ng isang lalaki na biktima ng isang aswang? Oo, pare. Pero hindi ko alam kung paano nangyari yun eh. May dumukot sa akin kagabi at binugbog nila ako hanggang sa mawalan ako ng malay. Pagkagising ko, nasa tabi na ako ng lalaking pinatay ng aswang. Pancho, kailangan mong umalis. Ano? Umalis? Aba, teka lang pare, bakit kailangan kong umalis? Pinausap ako ng Kapitan kanina eh. Galit na galit ang mga tao rito sa'yo. Sinasabi nilang ikaw daw ang aswang na pumatay dun sa lalaki. Ikaw din ang pinaghihinalaan nila na pumatay sa iba pang naging biktima ng aswang. Ano? Pare, alam mo yan, hindi ako aswang. Mario naman, kilala mo ako. Kilala ko. Pare, ano ba? Naniniwala ka ba dun? Kilala ko ni Lia, pare, kilala mo ko. Alam niyong hindi yun totoo. Alam ko, Pancho, pero kailangan mo ring intindihin. Takot na takot ang mga tao eh. Sa paningin nila, ikaw ang aswang dahil ikaw ang nakita nila sa tabi ng biniktima ng aswang eh. Naghahanap sila ng masisisi, pare. Sa ngayon, ikaw ang napag-iinitan nila. Sa pagkakataon na yun, ay lumabas si Lia mula sa kusina at tumabi kay Pancho. Hinawakan nito ng maigpit ang isa niyang kamay. Kaya ko silang kausapin, pare. Magpapaliwanag ako. Hindi ko pwedeng basta na lang takasan to. Kailangan nilang malaman na wala akong kasalanan, pare. At hindi ako ang aswang. Hindi magandang ideya yan, Pancho. Hindi na sila makikinig sa paliwanag mo. Sobra talaga ang galit nila sa'yo, Pancho. Kailangan mo na talagang umalis bago pa sila magpunta rito. Tumingin si Pancho kay Lia. Maging si Lia ay naguguluhan kagaya niya. Hindi ko alam, Mario. Hindi ko na talaga alam. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Maghanap ka ng ibang lugar na mapagtataguan, pare. Basta't lumayo ka muna. Magkakagulo lang pag nanatili ka pa rito. Nagkatinginan silang lahat nang biglang may mga ingay sila na narinig mula sa labas. Nagkagulo ang mga tao habang paulit-ulit na sumisigaw na ilabas ni Mario si Pancho. Biglang nanlamig si Pancho, bumagal ang kanyang hininga at mabilis na tumibok ang kanyang puso. Pancho, natatakot ako. Anong gagawin natin? Nandito na sila. Lumapit si Mario sa pinto at sumilip. Pancho, wala ka ng oras, tumakas ka na. Hindi na sila makikinig sa paliwanag mo. Sigurado na sila na ikaw ang aswang. Bakit kailangan kong tumakas, pare? Hindi ako ang aswang. Pancho, umalis ka na muna. Baka saktan ka ng mga tao. Sige na. Sumilip si Pancho sa may pinto at nagimbal siya nang nakita niya na isa sa mga naroon ay si Jacinto. Nagkaroon siya ng hinala na si Jacinto ang may kagagawan ng lahat ng yun. Nasa labas ang papa mo, Lia. No? Kung ganun, kailangan mo na talagang umalis, Pancho. Ako na ang bahalang kumausap kay papa. Huwag ka mag-alala. Hindi ako sasama sa kanya kahit na anong mangyari. Sa pagkakataon na yon, ay napagtanto ni Pancho na kailangan niyang sundin ang payo ni Lia at Mario. Wala na siyang magagawa kundi ang tumakas dahil hindi na nila kontrol ang galit ng mga tao at ang pwedeng gawin ng mga yon sa kanya. Sinabi ni Mario na ito muna ang bahala kay Lia. Nangako naman siya kay Lia na babalikan niya ito. Sa likod ka na dumaan, Pancho. Wala ka ng oras. Bilisan mo na! Wala nang dalang kahit na anong gamit si Pancho para mabilis siyang makatakas. Dahan-dahan siyang lumabas sa likod ng bahay. Tumakbo siya sa gitna ng kadiliman at umasang hindi siya makikita ng mga tao.
Ngunit sa gitna ng pagtakbo ni Pancho ay narinig niya ang sigaw ni Jacinto mula sa likod ng bahay. Nandito siya sa likod. Tumatakas ang aswang! Bilisan nyo! Huliin nyo siya at patayin! Mas lalong binilisan ni Pancho ang pagtakbo. Narinig niya ang mga yabag ng mga humahabol sa kanya. Tumakbo siya ng mabilis at hindi na tumingin pa sa kanyang likuran. Dere-derecho sa pagtakbo si Pancho hanggang sa hindi niya na namalayan na nasa kagubatan na siya. Halos hindi na siya humihinga habang dinig pa rin niya ang mga sigawan ng mga taong tila hindi napapagod sa paghabol sa kanya. Hanggang sa biglang nahulog si Pancho sa isang malalim na hukay. Gumulong siya pababa at nang tuluyan na siyang bumagsak sa pinakaibaba ng hukay, ay malakas na humampas ang ulo niya sa isang malaking bato. Nanghina siya at unti-unting nilamon ng kadiliman ang kanyang paningin. Maliwanag na lang magkamalay si Pancho. Masakit ang kanyang ulo at pakiramdam niya'y nabugbog ang kanyang katawan. Nakahiga siya sa ilalim ng isang may hukay na bato. Tilangkang bumangon ni Pancho, ngunit halos hindi siya makatayo sa sobrang sakit ng kanyang katawan. Tumingala si Pancho at nakita kung gaano kataas ang hukay na kanyang kinaroroonan. Sa kabila ng kondisyon ng katawan niya, ay sinubukan pa rin niyang makaakyat sa itaas. Ginamit niya ang lakas na natira sa kanya sa pag-akyat niya sa hukay na yon. Habang umaakyat, halos nawalan na si Pancho ng lakas. Nanginginig ang mga kamay niya, ngunit hindi siya tumigil. Malapit na sana siyang makalabas sa hukay nang biglang may naglahad ng kamay sa kanya mula sa gilid ng hukay. Nang tingnan ni Pancho ang may-ari ng kamay, ay nakita niya na isa yung napakagandang babae na may mahabang itim na buhok. Mapupungay ang mga mata ng babae. Abutin mo ang kamay ko. Tutulungan kitang makalabas mula sa hukay na yan. Hindi na nag-alinlangan pa si Pancho. Hinawakan niya ang kamay ng babae at sa isang malakas na hila ay nailabas siya nito palabas ng hukay. Maraming salamat sa tulong mo, ha. Akala ko sa hukay na yan na ako mamamatay. Ako nga pala si Adhara. Nakita kita nang naglalakad ako dito sa gubat kanina. Ikaw, anong pangalan mo? Ako si Pancho. Gusto mo bang ihatid kita sa bahay mo, Pancho? Ang totoo niyan Adhara, wala na akong uuwian Ang totoo, hindi ko alam kung nasan ako at kung saan ako pupunta. Nakakaawa ka naman. Ang dami mong sugat. Kung gusto mo, ay doon ka na muna tumuloy sa aking kubo para magamot ko na rin ang mga sugat mo. Hindi na nag-alinlangan si Pancho at sumama na siya kay Adhara. Pagod siya at wala ng lakas at ang tanging nais niya ng oras na yon ay ang makapagpahinga. Sinundan niya si Adhara patungo sa isang maliit na kubo na nakatago sa gitna ng kagubatan. Puno ng mga halaman at mga bulaklak ang paligid ng kubo na nagbibigay ng buhay at ganda sa buong paligid. Pagdating nila sa loob, agad siyang pinaupo ni Adhara sa isang banig. Kumuha ito ng mga dahon at halamang gamot mula sa isang maliit na banga at ginamot ang mga sugat ni Pancho. Nilinis nito ang mga galos at pasa niya sa katawan, habang si Pancho naman ay tahimik na tinitiis ang sakit ng mga pinsala sa katawan niya. Ayan, ayos na ang mga sugat mo. Kumain ka na muna. Kailangan mong bumawi ng lakas. Salamat sa tulong mo, Adhara. Baka namatay na ako sa hukay na yun kung hindi ka dumating para tulungan ako. Wala yon. Minsan, kailangan lang talaga nating tumulong sa mga taong nangangailangan. Lalo na kapag alam nating wala silang ibang matatakbuhan. Sandali lang at ikukuha kita ng pagkain. Sandali siyang iniwanan ni Adhara
Kumuha ito ng pagkain. Inabot ni Adhara ang isang mangkok ng lugaw kay Pancho. Hindi na siya nag-atubiling kumain. Nang magtama ang mga mata nila, ay ngumiti si Adhara. Naramdaman ni Pancho na kahit panandalian ay ligtas siya sa kubo ni Adhara. Habang tahimik na nagpapahinga si Pancho sa kubo ni Adhara, ay hindi maalis sa isip niya si Lia. Nag-alala siya sa kanyang nobya sapagkat wala siyang ideya kung ano na ang nangyari kay Lia matapos niyang umalis sa bahay ni Mario. Maya-maya pa ay unti-unti nang binalot ng dilim ang paligid. Umupo si Adhara sa tabi ni Pancho. Pancho, pasensya na sa itatanong ko sa'yo. Pero, ano ba nangyari sa'yo? Huminga ng malalim si Pancho. Ilang sandali siyang hindi nakapagsalita. Ngunit nang mapansin niyang naghihintay si Adhara ng sagot sa tanong nito, ay doon na siya nagsimulang magsalita. Adhara, hindi ko rin alam kung paano ko magsisimula sa lahat ng to. Nagising na lang ako isang umaga. Nasa bakanting lote ako. At may patay na lalaki sa tabi ko. Parang naging biktima ng aswang yung lalaki na yon. Wala akong maalala kung paano ako napunta ron. Basta ang huling naaalala ko, may dumukot sa akin at binugbog nila ako hanggang mawalan ako ng malay. Inakala ng mga tao sa Baryo Balimbing na ako ang aswang dahil nasa tabi ako ng bangkay ng lalaking yun eh. Wala akong nagawa kundi ang tumakas kahit hindi totoong hinala nila sa akin. Grabe, galit na galit talaga sila sa akin at kahit anong paliwanag ang gawin ko, ay alam ko na hindi sila maniniwala sa akin. Naniniwala ako sa mga sinabi mo. Nakikita ko sa mga mata mo na nagsasabi ka ng katotohanan. Nakakalungkot ang nangyari sa iyo, Pancho. Pero ganun talaga ang buhay. Ganun ang mga tao. Minsan kahit walang kasiguraduhan, pinapaniwalaan na lang nila. Kapag natakot sila, kailangan nila ng masisisi sa takot na yon. Tama ka, Adhara. Pero hindi ako papayag na habang buhay nilang isipin na ako ang aswang sa Baryo Balimbing. Kailangan kong patunayan na wala akong kasalanan. Pero higit sa lahat, kailangan kong mapatay ang totoong aswang para malinis ang pangalan ko sa Baryo Balimbing. Hindi ako pwedeng magtago habang buhay. Pero Pancho, baka mas makabubuti kung manatili ka na muna rito. Hindi mo dapat isugal ang buhay mo para lang patunayan ang sarili mo. Magpalakas ka muna bago mo simulan ang mga plano mo. Hindi na nagsalita pa si Pancho, ngunit sigurado siya na si Jacinto ang utak sa lahat ng nangyari sa kanya. Malakas ang hinala niya na si Jacinto ang nagpadukot sa kanya at nag-frame up sa kanya upang isipin ng mga tao sa Baryo Balimbing na siya nga ang aswang. Kinagabihan, habang tulog si Adhara, ay tahimik na lumabas si Pancho ng kubo nito. Hindi siya mapakali sa kakaisip kay Lia. Gusto niyang malaman kung ano na ang nangyari sa mahal niyang nobya. Tahimik na naglakad si Pancho papunta sa bahay ni Mario. Nang makarating siya roon at kumatok siya sa pinto sa likod, bumukas ang pinto at si Mario ang bumungad sa kanya. Oh, Pancho! Anong ginagawa mo rito? Hindi ka dapat muna nagpunta rito dahil galit na galit pa rin ang mga tao sa'yo. Para hindi naman ako magtatagal eh. Aalis din ako. Gusto ko lang malaman ang lagay ni Lia. Tawagin mo naman siya para makausap ko siya, pare. Pancho, wala na siya. Sumama na siya sa tatay niya. Sa pilitan siyang isinama ng tatay niya. Wala na akong nagawa kasi yung mga tauhan ng tatay ni Lia, mga armado, pare. May mga dalang baril. Diyan! Walang hiya talaga ang Jacinto na yun. Malakas ang kutob ko na siyang may gawa ng lahat ng to. Pre-name up niya ako para akong pagbintang ng mga tao rito. Saka mo na lang intindihin si Lia, pare. Ang sarili mo muna ang isipin mo. Mas maganda siguro na umalis ka na rito sa Baryo Balimbing. May pera pa ako dito, pare. Pwede mong gamitin yon para makabalik ka sa syudad. Hindi ako aalis dito, pare.
hanggat hindi ko nalilinis ang pangalan ko sa lugar na to. Pare, ano ka ba? Hindi magandang plano yan eh. Saka, paano mo mapapatunayan sa kanila na hindi ka mang aswang? Kailangan kong patayin ang aswang sa harap ng mga tao rito, pare. Kapag nagawa ko yun, sigurado na ako na maniniwala na sila sa akin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatay ang halimaw na yon. Napansin ni Pancho ang biglang pagtahimik ni Mario. Matapos niya yung sabihin, sa huli, umalis na si Pancho sa bahay ni Mario at nagsimula na siyang maglakad pabalik sa bahay ni Adhara. Matagal ang paghakbang ni Pancho sa loob ng kagubatan. Tila wala siya sa sarili dahil hindi niya akalain na makukuha ni Jacinto si Lia. Maya-maya pa ay may kakaibang naramdaman si Pancho. Tila may nakamasid sa kanya hanggang sa makarinig siya ng yabag ng paa na sumasabay sa bawat paghakbang niya. Nagulat si Pancho nang biglang sumulpot sa harapan niya ang isang aswang na tila umiilaw ang mapupulang mga mata sa dilim. Umangil yun ng mahina na parang isang mabangis na hayop. Napaatras si Pancho, binalot siya ng takot dahil hindi niya inasahan na makakaharap niya sa gabing yon ang aswang. Sumugod ang aswang sa kanya at hindi niya naiwasan ang pagkalmot nito sa kanyang dibdib. Napasigaw sa sakit si Pancho. Kahit alam niya na wala siyang laban sa aswang, ay nagdesisyon siyang labanan ang aswang na yon. Nagpaulan si Pancho ng suntok at sipa, pero kahit isa ay walang tumama sa halimaw. Naramdaman niya na kailangan niya ng makatakas, kaya nang magkaroon siya ng pagkakataon, ay mabilis siyang tumakbo. Naramdaman ni Pancho na nakasunod ang aswang sa kanya. Laking gulat niya nang mula sa kung saan ay lumitaw si Adhara. Maigpit nitong hinawakan ang kamay niya at tumakbo sila ng mabilis. Habang tumatakbo, naramdaman ni Pancho ang kakaibang pag-ikot ng hangin sa paligid nila. Tila may isang malakas na puwersang humigop sa kanya. Nagulat si Pancho nang makita niyang biglang nagbago ang paligid. Tila biglang huminto ang oras at sa isang iglap ay nasa harap na sila ng kubo ni Adhara. Mabuti na lang at nakita kita. Saan ka ba nagpunta? Pumunta lang naman ako sa bahay ng kaibigan ko, Adhara. Pero, ano nangyari? Bakit ang bilis natin nakapunta dito? Kanina lang nasa gitna tayo ng gubat. Tapos nandito na tayo ngayon. Hindi na importante kung paano nangyari yon, Pancho. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Nakalayo ka na sa aswang. Nagmamadaling pumasok si Adhara sa kubo. Sinundan yun ni Pancho. May kinalaman ka ba sa nangyari kanina, Adhara? Meron ka bang kapangyarihan? Mangkukulam ka ba? Hindi ako mangkukulam, Pancho. Kung hindi ka mangkukulam, ano ka? Alam kong ikaw ang may gawa nun. Sabihin mo sa akin ang totoo, Adhara. Hindi mo na kailangan malaman kung sino o ano ako. Hindi, Adhara. Gusto kong malaman. Ano ka ba talaga? Paano mo nagawa yun? Nagkaroon ng alinlangan sa mukha ni Adhara. Tila nag-isip ito kung aamin na ba ito kay Pancho o hindi. Pancho, totoo niyan. Isa kong engkantada. Ipapakita ko sa iyo ang tunay kong anyo. Pero sana ay huwag kang matatakot sa akin. Nagbago ang anyo ni Adhara sa harap ni Pancho. Nilamon nito ng puting liwanag at nang mawala ang liwanag ay anyong engkantada na si Adhara. Kumikislap ang buong katawan nito. Mabagal na sumasayaw sa ere ang mahaba nitong buhok. Maging ang mahaba at puting damit nito ay gumagalaw ng mabagal kahit walang malakas na hangin sa loob ng kubo. Kinilabutan si Pancho. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng itinuring niyang tagapagligtas ay hindi isang ordinaryong babae, kundi isang engkantada pala. Pancho, huwag kang matakot sa akin. Hindi kita sasaktan.
Hindi. Kapitan, una aswang. Tapos kayo naman engkantada. Ayoko na rito! Ayoko na! Hahawakan sana ni Adhara si Pancho pero umatras siya. Hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo palabas ng kubo. Puno ng takot ang kanyang puso. Tila hindi niya na kayang iproseso ang lahat ng nangyari sa kanya sa baryo Balimbing. Habang tumatakbo si Pancho, ay nakikita niya si Adhara sa bawat sulok ng kagubatan. Saan man siya tumingin, ay naroon si Adhara. Huwag mo akong sundan! Lumayan mo ako! Huwag mo akong sundan! Hindi huminto sa pagtakbo si Pancho, pero paikot-ikot lamang siya sa kagubatan hanggang sa napagod siya ng gusto at bumagsak na sa lupa. Dumilim ang kanyang paningin at nawalan siya ng malay. Nang magkamalay si Pancho, ay nasa loob na muli siya ng kubo ni Adhara. Nakahiga siya sa banig at agad niyang napansin si Adhara na tahimik na nakaupo sa isang tabi habang nakatitig sa kanya. Huwag kang matakot sa akin, Pancho. Hindi ako isang masamang engkantada. Wala akong planong saktan ka. Tinulungan kita dahil nakita kong kailangan mo ng tulong. Nanatiling tahimik si Pancho. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting hiya dahil sa kanyang naging reaksyon kanina. Ilang araw na niyang kasama si Adhara at napagtanto niya na kung may masama itong balak sa kanya, ay dapat noon pa nito ginawa. Sensya ka na, Adhara. Nabigla lang ako sa nalaman ko tungkol sa iyo eh. Ang dami na kasing nangyari sa buhay ko at sa totoo lang, hindi ko na alam kung kanino ako pwede magtiwala. Naiintindihan ko, Pancho. Pero ako, maaari mo akong pagkatiwalaan. Alam ko, hindi madali ang lahat ng ito para sa'yo. Pero hayaan mong sabihin ko na wala kang dapat ikatakot sa akin. Maraming salamat, Adhara. Huwag kang mag-alala, Pancho. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ko sa laban mo. Unti-unting bumalik ang tiwala ni Pancho kay Adhara. Sa dami ng paghihirap na pinagdaanan niya, si Adhara lamang ang tila nagbigay ng kaunting liwanag sa kanyang sitwasyon. Kinagabihan, matapos ang hapunan ay umupo si Pancho sa labas ng kubo. Nakatingin siya sa kawalan habang malalim ang iniisip. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, isang bagay ang hindi pa rin nawala sa isip niya. Ang pagkasira ng pangalan niya sa mga tao sa baryo Balimbing. Tumabi si Adhara kay Pancho at masuyo siyang tiningnan. Ramdam ko na may gumugulo sa isip mo, Pancho. Ano ba yun? Baka gusto mong sabihin sa akin at baka matulungan kita. Kailangan kong patunayan sa mga tao na hindi ako aswang. Hindi ko kaya mabuhay ng ganito. Na ang lahat ng tao ay tingin sa akin ay isang halimaw. Gusto kong malinis ang pangalan ko, Adhara. At ang tanging paraan lang para mangyari yun ay kailangan mapatay ko mismo ang aswang sa harap ng mga tao. Alam ko, Pancho. Alam ko kung gaano mo ka gustong malinis ang pangalan mo. Pero ang laban sa aswang ay hindi madali. Lalo na kung wala kang sapat na lakas o sandata. Ngunit maaari kitang tulungan sa bagay na yan. Sandaling umalis si Adhara at nang bumalik ito ay isang lumang baul ang daladala nito. Binuksan nito yon at nakita ni Pancho na isang kakaibang patalim ang laman ng baul. Tila buhay ang mga ukit sa talim at hawakan ng patalim na parabang gumagalaw ang mga yon. Patalim na ito ay mabisang panlaban sa mga aswang. Ibinigay ito sa akin ng matatandang engkantada bilang proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim. Wala pang aswang ang nabuhay sa patalim na ito. Kung gusto mong patayin ang aswang, ito ang kailangan mo, Pancho. Kung ganon, ipapahiram mo sa akin yan, Adhara? Oo, Pancho.
Ipapahiram ko sa ito. Ngunit, may isang kondisyon. Ano? Anong kondisyon, Adhara? Kapalit ng patalim na ito, kailangan mo kong samahan dito sa aking kubo. Habang buhay, dito tayo titira sa kubong ito at mabubuhay tayo bilang mag-asawa. Ano? Teka. Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro, Pancho. Mahal kita. Matagal na kitang minamasdan. Alam ko ang kabutihan ng iyong puso. Nais kitang protektahan. Nais kitang tulungan. Ngunit, nais kong makasama ka. Hindi lang bilang isang kaibigan, kundi bilang asawa. Kung tatanggapin mo ang alok ko, ipapagamit ko sa iyo ang patalim na ito. Sandaling natahimik si Pancho upang mag-isip. Alam niyang desperado na siyang linisin ang pangalan niya at patayin ang aswang. Alam niya na nagsasabi ng totoo si Adhara na makapangyarihan ang hawak nitong patalim. Pero ang kapalit nun ay ang buong buhay niya. Matatali siya sa isang engkantada at hindi niya na makikita pa si Lia. Ngunit napagtanto niya na baka wala na talaga silang pag-asa pa ni Lia dahil mukhang habang buhay nahahadlang si Jacinto sa kanya. Baka nga masyado lang niyang pinipilit ang hindi pwede. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Pancho. Kung yan lang ang paraan para mapatay ko ang aswang sa Baryo Balimbing, tatanggapin ko ang alok mo. Sa oras na mapatay ko ang aswang, ay maninirahan na ako rito. Kasama ka. Salamat, Pancho. Hindi mo pagsisisihan ang desisyon mo. Sisiguraduhin ko na magiging masaya ka kasama ko. Magkakaroon tayo ng buhay na payapa at malayo sa kaguluhan ng mga tao. Hinawakan ni Adhara ang kamay ni Pancho at ngumiti na may halong kasiyahan. Ngunit sa loob ng puso ni Pancho, may isang bahagi pa rin ng kanyang sarili na nag-aalinlangan. Alam niyang isang napakalaking sakripisyo ang ginawa niya, ngunit handa na siyang gawin ang lahat para malinis ang kanyang pangalan. Simula nang mapasa kamay ni Pancho ang mahiwagang patalim ni Adhara, ay gabi-gabi siyang nagtungo sa Baryo Balimbing upang hanapin ang aswang na yon na patuloy na nagdudulot ng takot at kamatayan sa lugar na yon. Hindi siya nagpakita sa mga tao. Ang patalim na ipinahiram ni Adhara ay lagi niyang daladala. Dumating ang gabi ng fiesta. Ang baryo ay buhay na buhay at tila kinalimutan muna ang banta ng aswang para sa espesyal na pagdiriwang na yon. Ngunit si Pancho, sa likod ng lahat ng ingay at kasiyahan, ay patuloy na nagmamatsyag. Habang naglalakad siya sa madilim na bahagi ng plaza na malayo sa karamihan ng tao, ay nakarinig siya ng mahinang sigaw. Agad siyang nagtungo sa direksyon ng sigaw at nakita niya ang isang babae na inaatake ng aswang. Nakahiga ang babae habang ang aswang ay nasa ibabaw nito. Hindi nagdalawang isip si Pancho. Inilabas niya ang mahiwagang patalim mula sa kanyang bewang at mabilis na tumakbo patungo sa aswang. "Bitiwan mo siya, pangit na aswang!" Napalingon ang aswang at agad na tumayo. Umangin lang malakas ang aswang at sinalubong ang pasugod na si Pancho. Tinangka niyang saksakin ng aswang pero mabilis siyang nakailag. Umatake ang aswang gamit ang matatalim nitong mga kuko. Mabilis na nakaiwas si Pancho, ngunit nadaplisan pa rin siya ng kalmot nito sa balikat. Si Pancho naman ang umatake at nagawa niyang masaksak ang aswang sa dibdib. Napaatras ang aswang at tumalsik ang dugo nito mula sa sugat. Plinano ni Pancho ang susunod niyang galaw. Hindi niya inalis ang mata sa halimaw. Sa muling pagsugod ng aswang, ay hinawakan ni Pancho ang braso nito at mabilis niyang isinaksak ang patalim sa tagiliran nito ng maraming beses. Nangisay ang aswang nang bumagsak yun sa lupa. Lumapit si Pancho sa aswang habang habol ang kanyang paghinga. Lumuhod siya sa tabi ng aswang
at isinaksak niya ang patalim sa tapat ng dibdib nito. Bumulwak ang dugo sa bibig ng aswang, pero alam ni Pancho na buhay pa rin ang halimaw. Hinawakan ni Pancho ang dalawang kamay ng aswang at hinila niya yun papunta sa plaza kung saan naroon ang mga tao. Pagdating sa plaza ay dinala ni Pancho ang naghihingalong aswang sa gitna. Nagkagulo ang mga tao, nagkanya-kanya ng takbo, ngunit may iba na hindi umalis upang makita ang itsura ng aswang na dala ni Pancho. Pagmasdan yung lahat! Nagkamali kayo ng bintang na ako ang aswang! Narito ang tunay na aswang! Pinatay ko siya para ipaalam sa inyo na hindi ako ang aswang na pinagbibintangan nyo! Nagkaroon ng bulong-bulungan ang mga tao sa paligid. Makalipas ang ilang sandali, sa harap ng lahat ay unti-unting nagbago ang anyo ng aswang. Ang mga matutulis na pangil nito ay nawala. Ang balat ay muling bumalik sa normal. At sa loob lamang ng ilang saglit, ang halimaw ay naging tao muli. Nanlamig si Pancho nang makita kung sino ang aswang. Napaluhod siya habang may luwang nagbabadyang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Hindi! Hindi maaari ito! Hindi totoo ito! Mario! Ikaw ang aswang! Hinawakan ni Pancho ang kamay ni Mario na hindi na gumagalaw at tuluyan ng binawian ng buhay. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Mario? Bakit? Napaupo si Pancho. Hindi niya naiwasang maalala ang lahat ng pinagsamahan nila. Bumalik sa kanya ang mga pagkakataon na tila may kakaiba siyang napapansin sa kanyang kaibigan, pero binaliwala lang niya. Hindi niya inakala na si Mario pala ang salarin sa likod ng lahat ng pagkamatay sa lugar na yon. Pumatak ang mga luha ni Pancho at dumaloy sa kanyang mga pisngi habang tinitignan niya ang katawan ng kanyang walang buhay na kaibigan. Patawad, Mario. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw pala ang aswang. Kung alam ko lang, hindi ko sana ginawa to. Humingi ng tawad kay Pancho ang kapitan ng Baryo Balimbing sa maling bintang ng mga ito sa kanya. Wala ring kwenta ang pagkalinis ng pangalan ko, kapitan. Dahil napatay ko si Mario. Napatay ko ang aking kaibigan. Hindi ko alam na siya pala ang aswang. Wala rin akong ideya kung bakit niya yung ginawa. Malungkot na bumalik si Pancho sa kubo ni Adhara matapos ang lahat. Sinalubong siya ni Adhara ng isang mahigpit na yakap. Kumusta, Pancho? Napatay mo ba ang aswang? Oo, Adhara. Nawakasan ko ng kasamaan ng aswang at nalinis ko na ang panghalang ko sa Baryo Balimbing. Mabuti naman kung ganon. Pero, bakit parang hindi ka masaya? Wala ito. Pagod lang ito, Adhara. Kailangan ko muna magpahinga. Dahil hindi na kailangan ni Pancho ang mahiwagang patalim ni Adhara, ay ibinalik niya na yon sa Encantada. Tulad ng napagkasunduan nila, ay tinanggap na ni Pancho na habang buhay na niyang makakasama si Adhara. Simula noon, ay namuhay na si Pancho at Adhara na parang mag-asawa. Palaging ipinapakita ni Pancho kay Adhara na masaya siya, pero sa loob-loob niya ay hindi ganoon ang kanyang nararamdaman. Alam niyang may bahagi ng kanyang puso na hindi mapupunan ni Adhara dahil si Lia talaga ang tunay niyang mahal. Isang araw, habang mag-isang nakaupo si Pancho sa labas ng kubo, ay tumabi si Adhara sa kanya. 2 buwan ka na pala rito, Pancho. Kumusta naman ang buhay mo kasama ako? Eto, medyo nasasanay na ako.
Mas simple ang buhay dito. Masaya ka ba na kasama ko? Oo naman. Ano bang klaseng tanong yan, Adhara? Alam kong hindi ka masaya, Pancho. May pagtatakang napalingon si Pancho kay Adhara. Hindi siya nakapagsalita. Hindi siya sigurado kung isa ba sa kapangyarihan ni Adhara ay ang malaman ang totoong nararamdaman ng isang tao. Alam kong hindi ka masaya dito. Mahal na mahal kita, Pancho. Pero araw-araw kong nakikita sa mga mata mo ang lungkot, ang pigati. Hindi ko kayang ipilit ang sarili ko sa puso na hindi para sa akin. Anong ibig mong sabihin, Adhara? Pinapalaya na kita, Pancho. Maaari ka nang umalis sa kubo ko at magtungo kung nasaan talaga ang hinahanap ng puso mo. Pero, Adhara, ang kasunduan natin. Ako ang gumawa ng kasunduan na yon. Kaya ako rin ang may kakayahan na sirain yun. Sige na. Malaya ka na, Pancho. Nabigla si Pancho sa sinabi ni Adhara. Hindi siya makapaniwala na ibibigay ni Adhara ang kalayaan na matagal niya nang inaasam. Mahigpit na hinawakan ni Pancho ang isang kamay ni Adhara. Adhara, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Pinilit ko naman maging masaya na kasama ka eh. Pero hindi ko talaga kaya, Adhara. Magkaiba tayo ng mundo. At sa mundo ng mga tao ko nararapat. Ngumiti si Adhara kahit na may bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Naiintindihan kita. Ang mahalaga, Pancho, ay ang maging totoo ka sa sarili mo. Masakit man, pero mas gusto kong makita kang malaya at masaya. Sa huling pagkakataon, niyakap ni Pancho si Adhara bilang tanda ng pasasalamat at paggalang. Nagpaalam siya at nagsimulang maglakad palayo sa kubo. Hindi maitago ni Pancho ang kasiyahan dahil alam niya na nalalapit na ang muli nilang pagkikita ng babaeng totoo niyang iniibig. Walang iba kundi si Lia. Sa pagbalik ni Pancho sa syudad, ay agad siyang nagtungo sa bahay nila Lia. Inalis na niya ang takot kay Jacinto. Wala na siyang ibang nasa isip kundi ang makitang muli ang kanyang nobya. Si Jacinto ang sumalubong kay Pancho. Ganun na lamang ang pagtataka niya dahil wala siyang nakitang galit sa mukha ni Jacinto nang makita siya nito. Sa wakas, nagpakita ka rin, Pancho. Anong ibig mong sabihin? Matagal ka na naming hinahanap sa Baryo Balimbing. Ngunit ayon sa mga tao ron, matapos mong mapatay ang aswang, ay bigla ka na lang nawala. Patawarin mo ko, Pancho, kung naging desperado ko para maalis ka sa buhay ng aking anak na si Lia. Aaminin ko na ako nagbadukot sa'yo at naglagay ng katawan ng biktima ng aswang sa tabi mo para paghinalaan ka ng mga tao na ikaw ang aswang. Kung ipakukulong mo ko, hindi kita pipigilan. Teka. Hindi ko ho kayo maintindihan, Don Jacinto. Ano ang nangyari sa inyo? Bakit biglaan po yata na nagbago ang pakikitungo niyo sa akin? Bakit ho kayo bumait sa akin? Ang totoo niyan nang iuwi ko rito si Lia, nalaman kong buntis siya. Dinadala niya ang anak niyo. Ayoko na lumaki ang apo ko na walang ama. Wala na nga siguro ako magagawa kundi hayaan ang relasyon yung dalawa ng anak ko. Totoo nga yata na nagbabago ang lolo kapag nagkakaroon ng apo. Sa kabila ng mga kasamaan ni Don Jacinto, ay mas pinili ni Pancho ang magpatawad. Matapos nilang mag-usap, ay dinala siya ni Jacinto sa kwarto ni Lia. Naluluha siya nang makita niya si Lia na nakaupo malapit sa bintana.
na parang may tinatanaw. Lia? Lia! Lia, nandito na ako. Bumalik na ako, Lia. Marahang lumingon si Lia at agad na naglandas ang mga luha sa magkabila nitong pisngi. Tumayo ito at lumapit kay Pancho. Nagyakap sila ng maigpit at sa mga yakap na yon ay nabura ang lahat ng sakit at pagsubok na kanilang pinagdaanan. Makalipas ang ilang buwan, si Pancho at Lia ay muling nagsimula ng kanilang buhay. Nakipag-ayos si Jacinto kay Pancho. Nanganak si Lia ng isang malusog na sanggol na lalaki. Nang ipaalam ni Pancho ang dahilan kung bakit hindi siya kagad nakabalik, ay naunawaan naman yun ni Lia. Ayon kay Lia, wala nang lugar ang galit at tampo sa relasyon nila ni Pancho dahil masyado ng maraming hindi magandang nangyari sa kanilang nakaraan. Hindi nagtagal, agad silang nagpakasal ni Lia at masayang nagsama. At sa wakas, matapos ang mga pagsubok, ay natagpuan ni Pancho ang kapayapaan at kaligayahan sa kanyang puso, sa piling ng kanyang asawa at anak. Sinasabi